Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Bob Ho na kakagising lang, sunod ay makikita natin ang kanyang kapitbahay na nagsisimula na sa kanilang araw. Si Jillian at ang kanyang tatlong anak, ang bunso na si Nora, ang matalino na bata na si Ian, at ang panganay at dalagita na si Farron ay makikita natin na nakakaranas ng normal na gawain sa umaga. Ang pamilya ay mayroon ding tatlong alagang hayop, isang baboy, isang pagong at isang pusa. Si Jillian ay naglalakad sa labas kasama ang mga bata upang ihatid ang dalawa niyang anak sa paaralan at si Bob Ho na umano'y nagtatrabaho bilang isang taga-angkat ng panulat ay nakita sila kaya tinulungan niya si Jillian na dalhin ang basurahan patungo sa daan. Ang dalawa ay makikita na malambing sa isa't isa, ngunit ang tatlong bata ay malinaw na tutol dahil sa tingin nila si Bob ay isang nerd at hindi kawili-wili. Maya-maya sa gabing yon, sina Bob at Jillian ay nasa isang date na nagdiriwang ng kanilang 3 buwan bilang magkarelasyon. Sinubukan ni Bob na sabihin sa kanya na isa nga siyang ahente ng CIA ngunit nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang telepono at kailangan niyang umalis kaagad. Pagpasok niya sa kanyang lihim na opisina ay mabilis na nagpalit si Bob ng kanyang damit bilang ahente at naghanda para sa kanyang misyon. Dito ay malalaman natin na si Bob ay isa palang undercover na operatiba ng CIA na pinahiram mula sa Chinese intelligence. Nagpasya siyang magretiro kapag nahuli na niya ang teroristang Ruso na si Anton Poldark at upang pakasalan si Jillian. Pagkatapos maghanda ay nakipagtulungan si Bob sa kanyang kapwa-ahente na si Colton James, pumuslit ang dalawa sa isang refinery ng langis sa Amerika kung saan ay ulat ang kahina-hinalang aktibidad. Natuklasan nila na sinusubukan ng isang grupo ng mga kalaban na maghalo ng mapanganib na likido sa supply ng langis na maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Tahimik na kumikilos sina Bob at Colton sa pasilidad na isa-isang inaatake ang mga bantay. Matapos mapatumba ang mga alip-ores, nagtapos si Bob sa pakikipaglaban sa pangunahing kontrabida na si Anton Poldark. Naging matindi ang laban kaya ginamit ni Bob ang mabilis na galaw at matalino na pag-iisip para makalamang. Pagkatapos ng matinding laban sa wakas ay naaresto ni Bob si Poldark na matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Nang makabalik sa kanyang istasyon ay ipinaalam ni Bob sa kanyang koponan na siya ay opisyal ng magre-retiro, para sa wakas ay mamuhay ng normal kasama si Jillian na kanyang magiging pamilya. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang mga kagamitan sa pag-iispiya at nag-ayos ng kanyang gamit. Ngunit ang kanyang kasamahan sa koponan na si Glaze ay pabiro na sinabi sa kanya na panatilihin ang kanyang espesyal na relo, na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin pa rin niya ito. Pagkatapos ay dumiretso si Bob sa bahay nila Jillian, kung saan nakita niya silang nasa labas dahil sinusubukan nilang ibaba mula sa bubong ang kanilang alagang pusa. Sa sandaling makita ni Farron at Ian ang pagdating ni Bob ay sumimangot sila at naglakad pabalik sa loob na malinaw na hindi nasisiyahan na makita siya. Ngunit si Nora na bunso ay nasa labas pa rin at tinatawag ang kanyang pusa. Nang makita ang sitwasyon ay mabilis na nag-iba si Bob ng pagkilos at ginamit ang kanyang kasanayan sa pag-iispiya upang umakyat at ligtas na maibaba ang pusa. Si Nora ay nagulat at humanga sa kung gaano niya kabilis na nakuha ito, at pagpasok sa loob ng bahay ay kinausap ni Bob si Jillian at pinuri ang kanyang likhang sining. Pagkatapos ay tahimik silang nag-usap tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga bata ay nakikinig at tila hindi natutuwa sa kanilang mga naririnig. Pagkaalis ni Bob ay hinarap si Jillian ng kanyang mga anak na nagpapahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon tungkol sa kasal nila ni Bob, na nagdulot sa kanya ng sama ng loob. Samantala natuklasan ni Colton at Glaze na nakatakas si Poldark mula sa kustodiya, at agad silang naghinala na may kasabwat siya sa loob ng ahensya na tumutulong sa kanya. Si Poldark ay lihim na dinala pabalik sa kanyang hideout kung saan siya ay mainit na binati ng kanyang tapat na assistant na si Tatiana. Sinabi niya sa kanya na tumigil na sa pagdiriwang at bumalik sa trabaho. Gusto niyang tulungan siya nitong gumawa ng espesyal na formula ng likido na tutulong sa kanya na maisakatuparan ang kanyang mapanganib na plano. Nang gabing yun ay umakyat si Bob sa bubong ng bahay ni Jillian na nakasuot ng ninja costume para ayusin ang kanyang sirang antena ng TV. Nais niyang palihim na tulungan siya nang hindi inilalantad ang kanyang mga kasanayan sa pag-iispiya. Samantala sa loob ng bahay ay sinubukan ni Jillian na kausapin ang kanyang anak na si Farron. Gusto niyang ayusin ang magulo nilang relasyon, ngunit muling nagalit si Farron at nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Habang nasa bubong ay hindi sinasadyang narinig ni Bob si Farron na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono. Nagrereklamo siya tungkol kay Bob na nagsasabing ayaw niyang palitan niya ang kanyang tunay na ama. Umaasa pa rin siya na balang araw ay babalik ang kanyang ama at magiging bahagi muli ng kanilang pamilya.
Kinabukasan ay nagplano si Bob ng isang picnic na umaasa na ang paggugol ng ilang oras na magkasama ay makakatulong sa mga bata na magustuhan siya. Nang sila ay naghahanda, si Bob ay nakatanggap ng tawag mula kay Colton at ibinalita sa kanya na nakatakas si Poldark. Humihingi din siya kay Bob ng isang huling pabor na tulungan siyang i-hack ang isang mahalagang file na may kaugnayan sa mga kriminal. Pumayag si Bob na tulungan si Colton at tumungo sa kanyang sekretong computer lab na matalino na nakatago sa likod ng mga locker ng bahay. Nagsimula na siyang magtrabaho upang mabuksan ang file at makita ito, pero bago pa siya makapagpatuloy ay biglang tumunog ang kanyang doorbell. Pumasok si Jillian na mukhang nalulungkot. Sinabi niya kay Bob na nasaktan ang balakang ng kanyang ama sa isang laro ng softball at nangangailangan ito ng operasyon. Kailangan niyang umalis sa bayan ng ilang araw at nagpaplano na ipadala ang mga bata sa bahay ng isang kamag-anak. Nang makakita ng pagkakataon ay nag-alok si Bob na alagaan ang mga bata. Si Jillian ay nag-alangan ngunit sumang-ayon din at gustong malaman kung paano siya ituturing ng kanyang mga anak. Gaya ng inaasahan ay hindi natuwa ang mga bata. Nagreklamo sila na mas gugustuhin nilang ipadala sa isang orphanage o kahit sa isang kulungan kaysa magpalipas ng isang linggo kasama si Bob. Habang sinisimula ni Bob ang pag-aayos ng kanyang mga gamit para lumipat sa katabing bahay, sinamantala ng mga bata ang pagkakataong ito na tumingin sa paligid ng kanyang bahay at subukang maghanap ng isang bagay na nakakahiya o kakaiba. Nagawa ni Ian na mabuksan ang computer ni Bob at nakahanap ng isang mahiwagang file, at sa pag-aakala na isa itong bihirang video ng konsyerto ay kinopya niya ito sa isang disk para mapabilib ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang hindi niya alam ay naglalaman ang file ng pinag-uri na formula na kinasasangkutan ng isang lihim na bakterya. Samantala, napagtanto ni Poldark at Tatiana na ang file ay nabuksan at na-download sa isa pang aparato. Galit na galit si Poldark at hindi siya natutuwa sa wrapper na pananamit na ibinigay sa kanya upang isuot bilang isang pagbabalat kayo. At lalo siyang nagalit sa ideya na maaaring makuha ng Amerika o China ang formula at makagawa ng lunas dito. Sa oras din na yun ay nangako si Tatiana na hahanapin ang sinumang kumuha ng file at papatayin ang mga ito. Nang gabing yun ay naganap ang kaguluhan sa bahay ni Jillian, nag-set up si Ian ng smoke bomb sa kanyang silid at isinisi ito sa kanyang kapatid na babae. Nagpupumilit si Bob na mapanatiling kontrolado ang mga bata habang nagtatalo ngunit hindi nakikinig ang dalawa. Habang si Nora na ayaw din matulog ay tumatakbo sa paligid ng bahay at nakikipaglaro kay Bob. Sa huli ay nagawa ni Bob na mapakalma at mapatulog ang lahat. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jillian para makibalita at sa oras na yun ay tinanong muli nito ang tungkol sa trabaho niya. Sumagot si Bob na ipapaliwanag niya ang lahat sa sandaling makabalik siya. Kinaumagahan ay sinubukan ni Bob na magluto ng almusal para sa mga bata ngunit hindi ito naging maayos. Ang pagkain ay nasunog at napuno ng usok ang lugar na naging dahilan para tumunog ang alarma na nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ng sakuna na yun ay hinatid niya ang dalawang bata sa paaralan, at napagtanto na kailangan niyang gawing abala si Nora habang wala sila. Dinala niya ito sa mall para maghanap ng costume para sa Halloween na umaasang mananatili itong mabait kahit sandali lang. Sa paaralan ay sinisikap ni Ian na mapabilib ang kanyang mga kamag-aral sa pamamagitan ng mayabang na pagpapakita sa pambihirang file na natagpuan niya. Pero nang pinakinggan ito ng mga bully ay kakaibang kaluskos at nakakabwisit na ingay lang ang narinig nila. Dahil napagtanto na niloloko sila ni Ian, pinarusahan nila siya sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya upang ilagay sa basurahan. Samantala sa mall, tinutulungan ni Bob si Nora na maghanap ng princess costume ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos. Habang si Bob ay abala sa paghahanap ng tamang sukat, si Nora ay naglakad at nawala sa karamihan. Sobrang kinabahan si Bob dahil unang araw pa lang niya sa pag-aalaga ng mga bata ay nawala na agad siya ng isa. Sa wakas ay nakita niya si Nora na nakasakay sa escalator kaya agad siyang tumalon gamit ang isang malaking tela para makarating agad sa kanya. Sa kabutihang palad, naabutan niya ang bata sa tamang oras. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ni Ian, sinabi sa kanya ng punong guro na si Ian ay patuloy na gumagawa ng mga kwento at nagbabala na kailangan niyang ihinto ang pagsisinungaling. Sinubukan ni Bob na ipaliwanag kay Ian na ang pagsisinungaling ay mapanganib at hindi ito magandang paraan upang harapin ang mga problema. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita nila ang parehong mga bully. Si Ian na nakaramdam ng takot ay mabilis na muling gumawa ng kwento at sinabing si Bob ang kanyang personal bodyguard. Nang hindi kaagad umalis ang mga bully ay pinagalitan sila ni Bob at magalang na hiniling sa kanila na tumabi. Ngunit si Ian ay nadismaya at sa tingin niya ay duwag si Bob dahil hindi niya sila sinaktan. Maya-maya ay sinundo nila si Farron mula sa klase niya sa gymnastics.
Niyakap niya si Nora ngunit malamig pa rin ang pakikitungo kay Bob dahil nakikita niya siya bilang karibal ng kanyang ama. Samantala sa lihim na hideout ni Poldark ay nagiging mainit ang mga bagay-bagay, hindi pa rin siya masaya sa kanyang pagbabalat kayo ngunit iyon ang pinakahuli sa kanyang mga alalahanin. Sinusubukan niya ang espesyal na formula sa pamamagitan ng pagbuhos ng kaunti nito sa langis na nasa sahig. Ang likido ay agad na natunaw ang langis at maging ang mga sapatos ni Tatiana na gawa sa plastic. Natutuwa si Poldark dahil epektibo ang formula, at ngayon ang kailangan na lang nila ay alamin kung sino ang nagnakaw nito. Sa bahay ay nagpasya si Bob na makipag-usap ng seryoso kay Ian. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magsinungaling para harapin ang mga bully dahil sapat na ang kanyang lakas para ipaglaban ang kanyang sarili. Sa oras na yun ay nagkwento si Ian kay Bob at inamin na gumagawa siya ng magagandang kwento tungkol sa kanyang sarili para magustuhan siya ng mga babae. Nangako si Bob na hindi sasabihin kay Jillian ang tungkol sa mga kasinungalingan, kapag nangako si Ian na titigil na siya sa paggawa nito. Nang gabing yun ay pagod na pagod si Bob sa kakahabol sa napaka-aktibong si Nora, buti na lang at nakatulog ito pagkatapos niyang kantahan ito ng Chinese na pampatulog. Dahil sa panghihina na nararamdaman, tinawagan ni Bob ang kanyang kaibigan na si Colton at hiniling sa kanya na magpadala ng ilang spy gadget para makatulong sa kanya sa mga bata. Bago matulog ay naglagay si Bob ng mga security camera sa paligid ng bahay. Kinaumagahan ay naging mas maayos ang mga bagay-bagay salamat sa kanyang mga kagamitan sa pag-iispiya. Gumagamit siya ng mga gadget para buksan ang pinto ng banyo para kay Ian, tinulungan si Farron na pumili ng mga damit nito, at mabilis na nahanap si Nora nang tumakbo ito palayo. Gumamit pa nga siya ng spy gadget para magluto ng almusal. Sinubukan ng mga bata na pahirapan si Bob sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa labas ng bahay. Ngunit nakapasok siya na parang isang propesyonal na ikinagulat nila. Lumipas ang araw ng masaya, at sa wakas ay naramdaman ni Bob na sanay na siya sa pagiging isang magulang. Kinagabihan ay nadatnan ni Bob si Farron na nakaupo ng mag-isa sa bubong at nakakaramdam ng kalungkutan, kaya naman tumabi siya sa kanya at nagkaroon sila ng taimtim na pag-uusap. Si Bob ay nakinig ng mabuti at sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, napagtanto ni Farron na hindi siya masamang tao. Samantala, nahanap na ni Tatiana ang lokasyon kung saan na-download ang sekretong formula at inutusan siya ni Poldark na patayin ang lahat ng sangkot dito. Kinaumagahan ay tinulungan ni Bob si Ian na ayusin ng kaunti ang kanyang estilo para mapabilib ang mga babae sa paaralan. Epektibo ito dahil napansin agad ng isang magandang babae si Ian, ngunit habang nasa paaralan si Ian ay pinasok ng mga ahente ng Russia ang bahay ni Bob. Matapos maghanap kung saan-saan ay napagtanto nilang ang formula ay nakasave sa isang removable disk na kay Ian. Inutusan ni Tatiana ang mga tulisan na hulihin si Bob ngunit huwag muna siyang sasaktan, dahil kailangan nilang malaman kung sino pa ang nakakaalam tungkol sa formula. Isang gulo ang sumiklab at habang nakikipaglaban si Bob sa mga ahente, hinabol naman ni Tatiana si Nora. Matapang na kinagat ng bata ang humahabol sa kanya at sumigaw upang humingi ng tulong. Kaya naman pinatumba ni Bob ang mga tulisan at nakuha si Nora sa tamang oras. Dahil napagtanto na ang kanyang lihim na buhay ay inilalagay na ngayon ng pamilya sa panganib ay sinundo ni Bob ang mga bata mula sa paaralan at dinala sa isang Chinese restaurant. Nakipag-ugnayan siya kay Colton sa pamamagitan ng isang lihim na linya ng komunikasyon, pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa CIA at hiniling sa kanila na magpadala ng tulong sa restaurant. Habang naghihintay ay nakilala ng mga bata ang isang kaakit-akit na binatilyo na nagngangalang Larry, na nagsasabi na siya ay isang ordinaryong estudyante lamang. Hindi sigurado si Bob sa mga sinasabi niya kaya nagsimula siyang magtanong kay Larry ng ilang personal na mga katanungan. Sa oras na yun ay bigla na lang nagsalita si Bob gamit ang lengguwahe ng Russian, at sinagot naman siya ni Larry gamit din ang parehong lengguwahe. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kaya sinabi ni Bob sa mga bata na magtago. Sumiklab ang isang away at pagkatapos ng maikling laban ay gumamit si Bob ng upuan para matalo si Larry. Ang mga bata na nabigla sa pangyayari ay lumapit kay Bob at humingi ng paliwanag. Inamin ni Bob na siya ay isang undercover na ahente ng CIA ngunit ang mga bata ay hindi naniniwala sa kanya. Maya-maya lang ay nagpakita ang boss ni Bob na si Glaze, ngunit nag-iisa si Glaze kaya kinabahan si Bob. Nagsimulang magtanong si Glaze kay Bob tungkol sa sekretong file at dahil dito ay napagtanto ni Bob na nagtatrabaho si Glaze kay Poldark na isang tiwaling ahente. Pinagbantaan ni Glaze si Bob gamit ang baril at inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa upang hanapin ang file. Habang ginagawa niya ito, ang alagang pagong ng mga bata na nagtatago sa bulsa ay kinagat si Glaze. Sinamantala ni Bob ang pagkagambala at pinatulog si Glaze.
At ngayong nakuha na ni Bob ang tiwala ng mga bata ay nagsimula silang maniwala na isa siyang tunay na secret agent. Nilayo ni Bob ang mga bata sa restaurant at nagmaneho sila palabas ng bayan. Tinanggal din niya ang tracking device na ginamit ni Larry at Glaze para sundan sila. Nakatanggap si Bob ng tawag mula kay Colton na nagtanong tungkol sa file, at nagsimula na rin siyang magduda sa kanyang partner na iniisip na maaaring nagtatrabaho din siya para kay Poldark. Samantala, tumigil sila sa isang motel sa gilid ng kalsada upang magpalipas ng gabi at magplano ng kanilang susunod na pupuntahan. Pagdating doon ay tinawagan ni Farron si Jillian at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol kay Bob. Noong una ay hindi naniniwala si Jillian sa kanya ngunit kinumpirma ito ni Bob at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanila sa panganib. Nagulat si Jillian at mabilis na nagmadaling pumunta sa airport para makabalik sa kanyang mga anak. Pagbalik sa motel ay hiniling ni Ian kay Bob na ipakita sa kanya ang ilang mga spy gadget. Kumuha si Bob ng isang espesyal na sinturon na maaaring maging isang sandata na patpat at inactivate ang isang singsing na maaaring makaputol sa anumang bagay. Humanga si Ian kaya gusto niyang makuha ang ilan sa mga astig na kagamitan para sa kanyang sarili. Kinagabihan, hindi makatulog si Farron dahil malakas ang hilik ng kanyang kapatid at nakukonsensya siya sa lahat ng nangyari. Pumunta siya kay Bob at inamin na hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat sumuko at dapat ipaglaban ang kanyang pag-ibig ngunit buo na ang desisyon ni Bob. Ayaw na niyang ilagay sa panganib ang buhay nila at napagdesisyonan niyang mas mabuting mawala na siya sa buhay ni Jillian at ng mga bata. Kinaumagahan, ang galit na si Jillian ay dumating at sinampal si Bob sa mukha. Sinubukan ni Bob na humingi ng tawad ngunit si Jillian ay matigas. Sinabi niya sa kanya na umalis at huwag nang muling lumapit sa kanyang pamilya. Ang maliliit na bata ay umiyak na nagmamakaawa sa kanya na manatili dahil minahal na nila siya, at nalulungkot din si Farron kahit hindi niya ito pinapakita. Napagtanto ni Bob na maaaring may isa pang espiya na nagtatrabaho sa Russian Mafia, kaya't nagpasya siyang ayusin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Muli niyang isinuot ang kanyang relo na may tracker para masundan siya ng mga bandido. Samantala si Ian na iniidolo si Bob ay nagpasya na gusto rin niyang maging isang secret agent. Nagsuot siya ng itim na damit at sumakay sa kanyang bisikleta patungo sa hindi kilalang lugar. Inakit naman ni Bob ang Russian gang sa isang abandonadong gusali at naglagay ng mga kamera at mikropono, ngunit si Ian na lihim na naglagay ng surveillance sensor sa bulsa ni Bob ay nagpakita sa gusali sa parehong oras na dumating ang mga kriminal. Sinunggaban ng gang si Ian at ang batang lalaki ay sarkastikong inasar ang pananamit ng pinuno ng gang na napakabadoy. Pagkatapos ay nahanap ni Tatiana ang mga recording device sa gusali at isiniwalat naman ni Glaze kay Bob ang dahilan kung bakit niya ipinagkanulo ang kanyang bansa. Sinabi niya na ang formula ang wawasak sa mga reserbang langis sa mundo na magiging dahilan ng sobrang pagyaman ni Poldark at ng kanyang mga tauhan. Binanggit din ni Glaze na si Colton ay isang walang kwenta at hindi kasama sa kanilang gang. Pagkatapos ay dinala ni Larry si Farron sa lugar, nagpasya pala si Farron na sundan ang kanyang kapatid na nais na ayusin ang mga bagay. Nakiusap si Bob sa mga gangster na palayain ang mga bata at nangako na hahanapin niya ang file para sa kanila. At sa oras na yun ay inamin ni Ian na na-download niya ang file sa kanyang music player at mabilis na sinabi sa kanila kung nasaan ito. Kalahati ng mga tauhan ni Poldark ang pumunta sa bahay ni Bob para kunin ang file, habang ang leader ng gang na sina Glaze at Larry ay nanatili upang harapin si Bob at ang mga bata. Palihim na palang pinuputol ni Bob ang mga nakatali sa kanya gamit ang kanyang espesyal na singsing, kahit nahihirapan ay nagawa niyang lumaban at mapalaya ang sarili. Inatake niya ang lahat ng mga tulisan na may kasanayan, habang namamangha naman sa kanya ang mga bata. Sa kanilang pag-uwi ay tinawagan ni Bob si Jillian at sinubukan na magbabala tungkol sa panganib, ngunit ayaw nitong makarinig ng kahit ano at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay tinawagan niya si Colton at pinatunog ang recording ng pag-uusap ng mga gangster na lihim na ginawa ni Ian sa kanyang telepono at hiniling kay Colton na magpadala ng backup. Nauna si Bob sa bahay ni Jillian at sinabihan siya at ang mga bata na umakyat sa itaas bago pa dumating ang mga Ruso. Si Ian ay nagsimulang mamigay ng mga spy gadget sa pamilya para sa proteksyon. Gumamit ng lighter si Farron para sunugin ang isa sa mga Ruso na nagtangkang pasukin ang bahay sa pamamagitan ng bintana. Ang mga gangster ay nagawang makapasok sa bahay kaya nilabanan sila ni Bob gamit ang anumang mga kagamitan na mahahanap niya, habang sa itaas ay lumalaban din ang mga bata gamit ang mga spy gadget. Tinulungan naman ni Jillian si Bob sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isa sa mga bandido gamit ang pinto. Samantala sa labas ng bintana ay nakita ni Farron si Poldark at ang kanyang mga kasamahan na papalapit.
sinubukan ni Bob na lumaban sa kanila gamit ang kanyang sinturon ngunit napagtanto na pinalitan nito ni Ian. Sa sandaling yun ay pinalo ni Ian ang isa sa mga tulisan gamit ang sinturon at itinulak siya palabas ng bintana. Nasaksihan nito ng mga dumadaan na mga bully at nagpasya na hindi na nila muling guguluhin si Ian. Dumating si Farron upang tulungan si Bob at ibinagsak ang isang TV kay Larry. Ngayon si Bob ay naiwan upang harapin ang huling Russian gangster sa isang one-on-one na laban kung saan siya ang nanalo sa isang matinding laban. Gusto ni Bob na dalhin sa kustodiya si Poldark ngunit dumating si Glaze at tinutukan siya ng baril. Nakiusap siya sa traidor na agent na palayain ang kanyang pamilya ngunit plano ni Glaze na patayin ang lahat ng mga saksi. Buti na lang at dumating si Jillian upang tulungan si Bob. Si Bob ay natutuwa sa kanya ngunit naiinis pa rin ang babae sa kanya. Nang ang lahat ng masasamang tao ay nakahiga na sa sahig at walang malay, dumating si Colton kasama ang isang SWAT team. Sa oras na yun ay binigay ni Ian kay Colton ang sekretong file na may formula at pinuri siya ni Colton sa kanyang katalinuhan, humingi naman ng paumanhin si Bob sa kanyang partner dahil sa pagdududa sa kanya. Ang lahat ng mga kriminal ay dinakip at ipinadala sa bilangguan, at gaya ng ipinangako ay nagpaalam si Bob kay Jillian at sa kanyang mga anak na nagpaplano na umalis sa kanilang buhay magpakailanman. Pero nagulat ang lahat nang si Farron ay lumapit kay Bob, tinawag niya si Jillian na ina sa unang pagkakataon at hiniling sa kanya na tanggapin muli si Bob. Lumapit din ang dalawang bata at pagkatapos marinig ang kanilang pagsusumamo, sa wakas ay pumayag na si Jillian. Sa huli ay ikinasal sina Bob at Jillian at kasalukuyang nasa harap ng altar, ngunit bago halikan ang kanyang bagong asawa ay inamin ni Bob na kahit ang kanyang pangalan ay gawa-gawa lang. Natatawa naman na sumagot si Jillian na hindi na ito mahalaga sa kanya. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!